Moderate at heavy rainfall nararanasan ngayon sa silangan ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pero nalalabi ng bansa, patuloy pa rin sa maalinsangang panahon, dulot pa rin ng easterly. Ilang frontal system na mataan sa southern part ng Taiwan. At 6-day heat index forecast nasa website na rin ng PIMO Weather para mas madaling makita ang mga area sa bansa na may mataas na heat index. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, April 11, 2025. Ang oras nating prospect may maga ay alas 10 sa isna ng umaga. Grabing alinsangan kahapon ha, ang grabing inabot natin at nag-report naman tayo, nakita natin ang kumpletong detalye na mula sa pinaka-forecast which is napakalapit ng accuracy ng forecast natin kahapon at nakita nga natin ay namutakti ng grabing heat index ang naramdaman natin kahapon sa iba't ibang bahagi ng bansa. At nakita nga po natin, umabot nga po sa pinakamataas sa amin sa Caloocan na 47 degrees Celsius ang naging heat index namin sa Caloocan kahapon. At sa ibang bansa, sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, ay ganun din ang inabot na grabe ang naging heat index sa kanila. Kaya ngayong araw ay asahan muli natin dito sa Luzon ang mataas na alinsangan. So wag masyadong magbibilad ha, dahil grabe po ang dadaranasin pa rin natin na alinsangan, tuloy-tuloy po yan dahil sa ating easterlies. Bagamat magiging maulan naman sa ilang bahagi ng silangan ng Visayas o Southeastern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao, bunsod na rin ng accumulated water vapor sa silangan or yung near equatorial trough dito sa katimugang bahagi ng Mindanao pa rin. So medyo makokontrol po yung grabing init sa kanila dahil makakaranas sila ng mas makulimlim dyan sa may bandang Eastern Samar o Leyte ng mas maulap na himpapawirin at may mga mararanasan silang mga malalakasang pag-ulan. So ingat na lamang sa flash floods kung sakali. Sa ating lightning detection system, makikita nasa 16 lightning strikes po ang nadedetect na aking lightning detection system, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas. Meron din sa may bandang Bataan. So may mga ilang localized thunderstorms ngayon na umiiral as of 10:05 AM po yan ngayong umaga. So okay lamang yan, magdala lamang ng payong para hindi kayo masyadong basain bukod sa magiging tinding sikat ng araw. Ay probably dyan sa bandang Luzon, kung ulanin naman dyan ay saglitan lamang ang magiging buhos ng ulan. Nakataas din ang thunderstorm watch natin ngayong 10 o'clock AM, most likely dyan sa kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area within 12 hours ang forecast niyan. So patuloy nating babantayin yan base dito sa data feed. Sa may Visayas area naman, halos buong bahagi ng Visayas, pero much mataas ang uulanin at kasalukuyan nga pong inuulan dito sa may bandang Eastern Samar. Kasama na ang buong Leyte at ilang bahagi ng Guimaras at dito naman sa ibaba ng Iloilo na kasama din daw Negros Occidental at Palawan, within 12 hours daw po yan na maaring magkaroon kayo ng mga localized thunderstorms. Sa Southern Luzon naman, nakataas, most likely dito sa may bandang Bicol region, especially sa may bandang dulo ng Legazpi o Sorsogon, kaya expected din ang forecast sa inyo dyan, mga folks. Sa Northern Luzon naman, ang most likely na naka-forecast ang Cagayan Valley within 12 hours, lalo na dyan sa may bandang silangan bahagi nito, pagitan ng bandang Isabela or bandang Tugigaraw area. So magkaroon man yan ay typically hindi naman tatagal at medyo makokontrol din o hahapo ng bahagya yung tinding init. So medyo maganda rin kung ulanin sana kayo dyan kahit papaano. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy po, umiiral dito sa amin sa Caloocan. At makikita sa live CCTV, matinding sikat po ng araw ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. And so far ay wala na tayong latest update para kay Mayon. So malamang ay temperature thermal lamang ang na-detect nung isang araw na grabe na nasa high thermal anomaly daw. Pero nung tinignan natin sa live stream mula sa Albay ay wala naman tayong nakikitaan na anomaly mula kay Mayon Volcano.
Sa ngayon, mukhang normal naman ang thermal anomaly ni Taal at Pinatubo, so wala tayong masyadong concern. Pero silipin din natin yung latest volcanic activity mula kay Canlaon at Mayon Volcano. Baka sakaling meron tayong maobserbahan na latest observation sa kanya. At para sa araw ng April 11, wala namang na-detect na volcanic earthquake si Mayon Volcano. Kay Mayon po ito ha. At mahina lamang yung glow niya, yung crater glow niya. So normal siya at mahina lamang ang SO2 emission niya. So mukhang misinterpreted lang ng Moody's satellite na may na-detect siyang mainit dito sa paligid ni Mayon Volcano. So baka siguro dulot lamang yung matinding temperatura dahil nga po sa grabe ang naging temperatura kahapon at nung isang araw. So probably baka may nagsunog lamang na na-detect ng satellite. So hopefully ay wala namang ganung senaryo o yung magkaroon ng wildfires. So normal naman at kalmado naman si Mayon at wala namang masyadong abnormalities, observation si Mayon. Pero kay Canlaon, well as usual, ito mas agresibo itong si Canlaon. Ay merong 11 volcanic earthquakes na na-detect. Merong 1,959 tons a day na nirelease since April 11, kahapon po yan. At may 100 meter taas o katamtamang pagpatpad ng smoke plumes niya. So medyo hindi ganun hindi tulad ng isang araw na nagbuga ng grabing plumes ng isang araw ha, kasi nagkaroon ng parang magmatic and pyroclastic eruption. Patuloy ang pamamaga ng bulkan, so medyo bantay-bantay lamang kay Canlaon. Baka matulad na naman noong isang araw ha. So take note yan. At kay Taal naman, wala naman masyado tayong komento dyan. Normal naman yung pinaka latest report niya at kalmado naman yung thermal anomaly niya. At since kahapon ay wala namang latest anomaly na nadedetect. Pero syempre as usual na medyo mainit yung pinakabunganga ni Taal, pero yung paligid niya mukhang malamig-lamig so far. So kay Mayon ay ganun din, normal din ito. Medyo mainit yung paligid nito, baka ito kasi yung napapagkamalan na magmatic intrusion kaya na-detect ni Moody's. Kay Pinatubo, mainit din yung paligid, kaya siguro medyo tumataas-taas din yung detection ni Moody's. Pero napapagkamala lang. Si Bulusan, inactive po siya, dinisable muna. So wala tayong masyadong anomaly na na-detect since kahapon. So sa lowest temperature na itala, naka-weather station kahapon ito ng 5:47 AM. Ay kaninang 5:47 AM, sorry. Na itala ang lowest temperature sa amin sa Caloocan, 27.1 degrees Celsius. Kahapon, grabe ang naging init sa amin ha. 36.4 degrees Celsius, which is pinakamataas na temperatura na namin ngayong month of April ito. So tingnan natin kung aabot pa sa 37. Kasi last year umabot din sa 37 degrees Celsius. Ang naging temperatura namin. Well, tingnan natin kung aabot din yan. Actually, umabot pa ng 39. So, tingnan natin ngayon kung ganun din ngayong month of April. So far, ay 36.4 degrees Celsius ang naging highest air temperature namin kahapon ng 3:32 PM. Kaya ang aming naging heat index ay grabe po. Umabot sa 47.1 degrees Celsius ang pinaka naging mataas sa amin kahapon. So muntik na niya abutin muli yung huling highest record namin na heat index na 48.7 degrees Celsius. So hindi pa rin niya inabot, pero grabe pa rin ang naging heat index sa amin sa Caloocan kahapon na umabot ng 47.1 degrees Celsius. At mukhang nasa unhealthy sensitive groups po ang ating air quality. So magmas po tayo. Mukhang naaamoy pa rin yung naging sunog kagabi malapit dito sa amin, sa location ko dito sa amin sa West Grace Park. Kaya siguro yung amoy ng sunog dito yata sa may C3 ito, if I'm not mistaken, baka naaamoy lamang ng aking aparato yung grabe ang amoy usok kagabi. Kaya unhealthy and sensitive groups po ang nadetect ng aking air quality sensor. Eksakto yan, particulate matter 2.5, 37.13 micrograms per cubic meter or 41.53 micrograms per cubic meter ang taas ng pollution level. So nasa 105 po ang index nito,
kaya napaka-unhealthy ang sensitive groups niya so far. Pero kung tatabi naman natin sa P6 in past 24 hours, nangunguna ang Tuguegarao sa may pinakamainit na temperatura. Yan, in past 24 hours. So, naka-round off yan sa akin sa aking almost real time. Nasa 37 degrees Celsius po ang init. O highest air temperature sa Tuguegarao, sa lowest temperature naman sa Baguio ay 17 degrees Celsius stable. Ang inulan naman, nakaranas ng pag-ulan ng Malay-Balay Bukidnon ng 86.4 millimeters na total rainfall. So wala pa rin kaming naitalang pag-ulan so far since April 1 hanggang kahapon. Maliit lamang, 0.3 lamang. So bukod sa 3.3 lamang ay wala na kaming sumunod na naging pag-ulan. Outside humidity namin ay 70%, bumaba ito ng 4% since last hour at nasa 1010 hectopascals ang aming atmospheric pressure and steady ito since last hour. So hot dry po tayong muli at asahan ang mataas na alinsangan lalo na mamayang tanghali at bandang hapon. Well, kung titingnan natin yung forecast muli ng magiging heat index natin ngayong araw, mula sa aking latest at bagong app ng aking monitoring for heat index monitoring, bukod sa ating real-time monitoring system, ay yung expected natin kasalukuyan as of 10 o'clock AM ngayon sa amin sa Caloocan, nasa extreme caution status po kami na 42 degrees Celsius ang expected forecast namin ngayong umaga. Expected yan since 10 o'clock AM. Aabot daw sa 42 degrees Celsius. Ngayon, yung actual namin since kaninang 8:58 AM ay nasa 41 degrees Celsius po. So napakalapit po sa accuracy nung naging forecast ngayon na 42 degrees Celsius. So ang ganda naging competition. Kasi yan, binase kasi talaga natin sa average humidity natin kada buwan, at which is yung April is 65% yung average humidity natin by the month of April. Kaya yung naging accuracy ng forecast ngayong umaga ay halos eksaktong-eksakto sa instrumentation reading ng aking weather station. Umabot ng 41 degrees Celsius nga po. So ganyan po ang pag-compute niyan para at least yung forecast halos malapit na malapit sa pinaka-close accuracy ng weather station natin. At mula sa amin sa Caloocan ay nasa extreme caution kami at inaasahan natin na magiging highest peak danger na heat index sa amin aabot daw ng 47 degrees Celsius. Halos 47 degrees Celsius ang magiging highest heat index namin. Gaya rin yan kahapon, umabot din sa 47.1 degrees Celsius yung actual heat index namin sa Caloocan. So malamang ngayon ay aabot na naman yan sa 47 degrees Celsius, mamayang alas 2 daw yan ng hapon. Magsisimula ang danger status ng heat index sa amin sa Caloocan, magsisimula ngayong 11 o'clock. So watch out na lamang at wag masyadong magbibilad. So starting 11 o'clock AM ngayong umaga magsisimula daw sa expected forecast namin sa Caloocan 44 degrees Celsius at magiging highest namin mamayang alas 2 ng hapon daw na 47 degrees Celsius. Hanggang ano po yan hanggang mamayang 6 PM po na mananatiling nasa danger level ang aming heat index status. So grabe po ang alinsangan pala ngayon base dito sa forecast namin sa Caloocan. So grabe po ang magiging alinsangan natin ngayon. So kung may nakikinig tayo sa LGUs, nasa sa inyo na po kung magsususpend kayo ng klase. Lalo na mamayang alas 2 ay expected forecast nga natin halos 47 degrees Celsius. Grabe po yan, napaka-alinsangan po yan. Taas ng ating heat index niyan. So kitang-kita po yan sa ating forecast na ginagamit. Yan, importante ora per ora nalalaman natin kung gaano kahaba ang magiging heat index natin o yung tindi dala ng alinsangan po. Yan, starting ngayong 11 o'clock hanggang alas 6 po yan na nasa danger level po ang ating magiging heat index dito sa Caloocan. Yan. Mula naman sa nationwide naman sa gustong sa iba't ibang bahagi ng bansa, yan. Mula sa amin sa Caloocan, well, madalas tumataas dyan sa bahagi nga po ng Tuguegarao. Yan, silipin natin kung magiging danger din sa kanila. Yes, starting po ng danger level sa Tuguegarao, nasa mamayang alauna. Yan, nasa 42 degrees Celsius po ang taas niyan. Dito naman sa may bandang Santiago,
bandang sako pa rin ng Isabela. Well, kung titingnan natin, ay hanggang extreme caution, mamayang alas 2 naman ng hapon, aabot daw sa expected forecast po to 43 degrees Celsius po ang magiging expected forecast ninyo mamayang alas 2 ng hapon na magiging heat index ninyo dyan sa bandang Santiago, Isabela. Sako pa rin yan ng Cagayan Valley. So, kitang-kita po yung detalye. Sa area naman ng Central Luzon, especially sa Tarlac, tingnan din natin kung mataas din ang kanilang heat index. Yes, aabot po sa danger level starting ngayong 11 din at pinakamataas expected forecast sa Tarlac, aabot ng at least 45 degrees Celsius starting ngayong mamayang 1 o'clock PM po. Aabot daw ng 45 degrees Celsius ang magiging expected forecast ng heat index ninyo dyan sa Tarlac City, Central Luzon. So, alam niya po yan sa mga kababayan natin sa Tarlac. Sa bandang Occidental Mindoro naman, especially malapit dyan sa San Jose, Occidental Mindoro. Tingnan natin. Ngayong 11 AM din, aabot din kayo sa danger level. Ang expected forecast ninyo na heat index, starting 43 degrees Celsius. And then, magiging highest peak po ninyo ay hanggang 43 degrees Celsius. Yan. So, magiging highest na ninyo hanggang mamayang tanghali, 12 o'clock, eksakto, aabot ang expectancy forecast to 43 degrees Celsius po. So, hindi naman sobrang taas, medyo kaya pang i-handle yung ganito kataas. Pero nasa sa inyo na po yan kung isususpend nyo po yung klase. Expected po, danger level din kayo dyan sa San Jose, Occidental Mindoro. Yan, yung mga area na mostly maiinit ang lugar. Sa dulo naman ng Ilocos Norte, tingnan din natin, hanggang extreme caution lang naman sila. So, pinaka-highest expected forecast ng heat index sa inyo dyan sa lugar ng Ilocos Norte ay hanggang pinaka-highest 40 degrees Celsius po. So, ngayong 12 PM po yan, ngayong tanghali. Yan. Kasi aabot sa 76% daw ang expected humidity forecast sa inyo dyan. So, expected forecast ng heat index ninyo mamayang 12 o'clock PM ay nasa 40 degrees Celsius po. So, mula sa bandang Isabela po, kasama na ang Central Luzon at dito sa may bandang Occidental Mindoro ay aabot sa danger level ang ating magiging heat index. Kasama na ang Metro Manila, so wag po masyadong magbibilad. At sa mga gustong malaman pa rin ng mga kababayan natin kung ano ang magiging heat index ninyo sa iba't ibang lugar ninyo dyan sa bansa, ay tingnan nyo po dito sa ating heat index forecast nationwide o global. Makikita po in detail ang magiging forecast ninyo dyan para sa gustong malaman ang kada ora na forecast ng magiging heat index. Sa automatic weather station naman mula sa pinaka-data feed ni Pag-asa, nationwide na po ito yung automatic weather stations po ito. Hindi po ito yung computed na output ni Pag-asa every 5 PM. Ito po yung mula sa automatic weather stations nila. So, sa kasalukuyan, yung current heat index natin, nangunguna kaagad ang Isabela sa Etiague at Pili Camarines Sur kaagad ang may pinakamataas na heat index. Ito yung actual heat index sa kanila. Galing mismo yan sa pinaka-weather stations yan. Yung current temperature, 33 degrees Celsius, nangunguna sa Tarlac, sa Marcelino, Zambales ang pinakamataas so far na kasalukuyang highest temperature ngayon. As of 10 o'clock AM po yan. Ayan, So, nakikita natin yung real time ng mga aparato. At least meron tayo na monitor na rin. At expect yung highest heat index so far as of 10 o'clock AM ay ang bandang Pili Camarines Sur, Leyte at Legazpi at Dumaguete. So, hindi pa pasok yung hindi pa po pasok yung madalas din sa Isabela. Madalas Isabela kasi may pinakamatataas diyan yan Etiague. So dito hindi pa na isasama. So bumababa kasi siya, so kino-compute pa ng ating system para makuha yung highest heat index sa ngayon. Well, tingnan natin. Pero makikita natin nangunguna na po sa pinakamataas ang Isabela, Camarines Sur. Ayan, at Camarines Sur nasa 40 degrees Celsius na po yung highest heat index nila. Makikita nyo rin yan sa iba't ibang mga lugar sa bansa, yung mga areas ng heat index, pati yung pinaka-humidity nila. Yan. Kompletong-kompleto po yan. So, hindi na tayo at least magmimiss na babantayan yung ating heat index. Kasi marami nang naiinis sa mga kababayan natin kung kailan ba sila magsususpend ng kanilang klase
So, pwede nyo pong gamitin reference ito kung sakaling kailangan nyo talagang mag-suspend ng klase. Dahil dito, per ora po natin nalalaman ang magiging heat index natin sa iba't ibang panig ng bansa. Nalalaman kaagad natin kung anong oras yung pinaka-highest heat index natin. Kitang-kita po yan dito. Yan. May graph din para makita niyo na aling mga araw ang umaabot sa mahigit 40 degrees Celsius o 40 degrees Celsius pataas ang magiging heat index. So at least maaga pa lang makakapag-decide na kayo kung kayo ay magsususpend ng mga klase. So siya nga pala, meron na tayong bagong update sa ating heat index monitoring ha. So mula kay Pag-asa, dun sa pinaka-computed init factor nila kahapon, nangunguna sa pinakamataas na heat index ang Dagupan, Pangasinan. So yun yung compute nila, pinakamataas ang Dagupan. At sa amin kahapon, hindi yata Dagupan ang pinakamataas. Ayan po, ang halos magkapareho na tigpo 44 degrees Celsius ang Isagi, Isabela at South Cotabato. Kahapon po ito ha. Yan. Pumapangatlo lamang ang Santa Ana, Cagayan. Yan. So kung compare natin ngayon sa naging heat index ni Pag-asa, nangunguna naman ang Dagupan, Pangasinan. Ayan. Dito naman yung hindi pasok ang Dagupan sa may pinakamataas na heat index. So walang AWS kasi ang Dagupan. Dito meron silang weather station. Malamang ibang weather station siguro to. Siguro Davis ito. Donated. Marami kasing nagdo-donate din dun sa ni Pag-asa eh. Minsan yung UPLB yata yun. Nagdo-donate sila ng mga weather stations at kinakabit yan sa mga lugar na hindi nalalagyan ng aparato. So wala tayong Dagupan sa Pangasinan dito sa ating automatic weather station. Kay Pag-asa din naman galing yung automatic weather station, so wala ritong Dagupan. Pero nangunguna dito ay ang South Cotabato po or bandang Isabela dahil pareho silang 44 degrees Celsius. So yun po yung pinakamalinaw dyan mga folks ha. And the rest, pasok naman sa lahat ng ating monitoring. At marami kasing nagre-request din dahil mahirap basahin ang liit po ng sulat kasi nga po sa dami ng mga lugar nationwide, kaya yung i-fit siya sa pinaka-website mahirap siyang ma-view. So kailangan mo pang i-separate view yan. Kaya gumawa po tayo ng sarili nating monitoring base rin sa automatic weather stations mula sa data feed ni Pag-asa. Yan. Dito sa ating weather forecast and advisories, mayroon na tayong heat index 6 days forecast po. Ito po, yung ating latest 6-day heat index forecast po. Kung kay Pag-asa, pareho kami ni Pag-asa, ginamit ECMWF ang pinagkunan namin ng data. Ayan o, forecast data from ECMWF. Kaya lang, computed siya base sa ating monthly humidity adjustment for April. Yung average humidity natin for the month of April ay 65% po. So, kung gagamitin po natin yung base natin ng ating monthly humidity adjustment for April, nakukuha natin ang mas malapit na accuracy ng forecast kada araw. So in 6 days, makikita natin ang dami po na makakaranas ng mas mataas o halos danger level na heat index. Ayan o, lalo na ang Isabela, nangunguna yan. Agusan del Norte, Abulong, Batangas, kasama na, Nasipit, Kamiling, Tarlac. So makikita mo yung mga lugar, matitindi ang alinsangan dyan. Bulacan, San Ildefonso, Dagupan. Ayan, pasok po ang Dagupan sa inaabot ng heat index. So tama naman po, di ba? Umaabot ng ganyang katataas ang kanilang heat index. So kung hindi man 47, 48 degrees Celsius po, di ba? Yun yan, taas sa Dagupan. Quezon City, 46 degrees. Ayan, sa Science Garden, kay Pag-asa site. Bukas po yan ng April 12 at nasa Facebook ko po, pinost ko na po yung forecast natin ng ating ngayong araw. At pinakita ko na kanina yung magiging forecast natin ngayong araw, kanina. So para bukas ng Sabado, April 12, ito yung expected na magiging forecast nila. So halos marami po ang aabutin ng danger level. So magiging maalinsangan din po o magiging maalinsangan pa rin yung magiging forecast natin bukas ng Sabado. Ganon din sa Linggo. Yan, yung mga areas na yan. Grabe po ang alinsangan natin hanggang Thursday po yan ng susunod na linggo, April 17. Aabot sa 45 to 47 degrees Celsius ang magiging highest heat index base dito. So tingnan na lamang ninyo po kung ano kayo dyan o saang lugar po kayo dyan.
Ito ay base yan sa mga location natin na indicated din Pag-asa. Yung mga lugar na yan, kay Pag-asa galing yan, yung mga indicated locations. So, ginamit po natin yung mga indicated locations na yan para makuha rin natin yung magiging heat index forecast sa kanila. At hindi naman tayo nagkamali ng automated computation. So, maganda ang naging output at makikita natin halos this coming weekend ay magiging maalinsangan pa rin ang ating panahon. So, makikita po yan dito sa weather forecast and advisories under heat index. Ayan So, yung heat index dyan. Yan yung magiging forecast natin. And then, yung monitoring natin in real time ng heat index, yung init factor, dito nyo naman makikita yan. Ito yung mga per ora natin na magiging forecast. Ito naman yung kada araw naman na mga heat index forecast. So, mas detalye na po nating na ipapakita yung magiging heat index natin. Kasi marami kasi mga kababayan natin nalilito at kailangan pang maghintay kay Pag-asa every 5 p.m. May mga kababayan tayo kung kailang nasa labas na, tsaka na pa biglang nagsususpend ng klase. So, dito, at least, meron na kaagad tayong expectancy na magiging heat index forecast. Kasi kung pagbabasehan natin dun sa forecast ni Pag-asa, hindi sila gumagamit ng average humidity. So kung ano lang yung pinaka average humidity na ginagamit ni SMWF, yun lang ang lumalabas. Kaya nangyayari, hindi tuloy tama o hindi significant yung magiging forecast niya ngayong araw, yan April 11, and then bukas April 12. Ilan-ilan lamang na umaabot sa pinakamataas. Yan. So, malayo sa pinaka-factor na 100% accuracy ng iba-ibang lugar. Kasi direkta lang to kay ECMWF pero hindi nila ginagamit yung average humidity natin sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, again, mas mataas po yung ating humidity kumpara sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya kailangan, para makuha natin yung mas malapit na accuracy ng forecast, kailangan gagamitin natin yung average natin dito sa Pilipinas. Kada buwan po yan. Masasearch nyo yan sa Google kung ano ba yung mga average temperature natin, average rainfall, average humidity, kada buwan. Meron pong data yan. Kahit kay Pag-asa, meron po yan. So, dapat, pag nagpo-forecast tayo, o yung ginagamitan natin ng chaos theory, kailangan gumamit tayo ng reference na mas malapit doon para at least yung closeness ng accuracy ng ating mga forecast ay halos mas malapit. Mga ilang percentage lang ang error, 10 to 15% lamang. Katulad na lamang nito ngayon. Ito yung reading ng aking weather station, 41 degrees Celsius. Pero sa forecast, 42 degrees Celsius. Kung mapapansin niyo, halos very close po dun sa forecast kumpara dun sa aking aparato mismo. So, hindi nagkakamali yung forecast dahil halos napakalapit sa accuracy ng actual na nangyayari dito sa amin sa Caloocan at alam ng mga kababayan natin yan. So, pag gumamit po tayo ng forecast, kailangan ganun din dapat. Dito kay Pag-asa, medyo irrelevant yung forecast Medyo malayo. Tapos, magugulat ka na lamang kinabukasan, matataas na pala yung heat index, kagaya na lamang ng Tugigaraw. Tapos, yung forecast 40 lang. Magugulat ka na lang, mataas na pala. Yun, lalo na sa Dagupan. Pero may mga lugar din kasi mataas-taas din ang heat index Hindi lang naman dyan sa Dagupan At nakita naman natin yan dito sa ating heat index forecast at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matataas din ang kanilang heat index. Kaya hindi lamang sa mga specific na lugar na ipinapakita ni Pag-asa na matataas ang ating heat index. Dapat meron din sa iba-ibang lugar. Para at least malapit sa forecast na nangyayari in reality. Marami tuloy nagagalit na mga kababayan natin. So, para hindi kayo mag-doubt, pwede nyo pong bisitahin ito at makita yung inaasahan nating magiging forecast talaga ng heat index natin. Makikita yan at sa iba't ibang panig ng bansa, malalaman natin yan mga folks. Samantala sa ating high tide and low tide status, medyo nasa mataas pa lamang ang sea level natin, pero medyo kalmado ang ating karagatan, so wala magiging problema. Ingat lamang sa maulan dyan sa may bandang Eastern Visayas. Nakakaranas sila ng malakas na pag-ulan dyan na may pagkulog at pagkidlat. So medyo ingat po at restrain muna at ingat din sa magiging gale force winds. Wala naman tayong inaasahan na mataas na alon ngayong araw, pero yung easterlies nga lang
yung hangin na dala nito ay magbubunsod po na malakas na bugso ng hangin. So yun lang pag-iingatan natin. At inaasahan pa ang low tide nito mamayang 3:13 PM pa. So mataas pa ang sea level natin. Nasa 5 hours mahigit pa o mahigit 4.5 hours pa na magiging mataas ang ating sea level base dito sa ating high tide and low tide monitoring. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:09 PM at ang ating almost full moon na po, waxing gibbous 96% illuminated na po. Magmo-moonrise ito mamayang hapon pa po 4:49 PM at kinabukasan na ng madaling araw ng 5 o'clock AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes at Sabado, well, partly cloudy pa rin at asahan ang humid, maalinsang ang panahon, except na lamang sa magiging maulan sa may bandang Eastern Samar region at eastern part ng Mindanao. Pero dito sa buong Luzon, asahan pa rin ang partly cloudy na maghapon. May mga asahang localized thunderstorms daw. Chance ng pag-ulan, 100%. So, maaaring isolated ito. At makakaranas daw tayo ng localized thunderstorms. So, yung forecast mataas, at least medyo maiibsan yung init natin kung matuloy man yan sana. Magdala na lamang ng payong para sa kung sakaling biglang umulan bukod sa tinding sikat ng araw. So wala tayong magiging problema kung ulanin tayo. Gusto ko rin na medyo ulanin kami dito sa Caloocan sana. Kahit minsan lang. At bukas sa Sabado magiging partly cloudy ang maghapon. So ganun din ang mangyayari. Localized thunderstorms daw ang posible. Chance na pag-ulan 36 to 40% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 36 to 37 degrees Celsius. Grabing init oh. Bukas ng Sabado yan, 37 degrees Celsius. Ngayong araw, expected 36 degrees south. O 36 degrees Celsius daw ay expected forecast na magiging temperatura natin. Grabe, mainit po. At sa lowest temperature expected, 26 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita naman po dito kung base sa ating heavy rain potential, walang masyadong maulap sa bate ng buong bahagi ng Northern Luzon, kasama ng Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon area. Kaya nga po, ina-expect natin mataas ang ating magiging heat index maghapon na aabot sa danger level ang magiging heat index natin. Sa buong bahagi ng Northern Luzon po yan. So wala tayong magiging komento. Magdala lamang ng payong sakali, lalo na sa Metro Manila, dahil may forecast tayo na magkakaroon daw tayo ng pagkulog at pagkidlat mamayang hapon. So well, antayin na lamang natin at magdala na lamang ng payong. Pero kung uulanin man, medyo maganda na rin yan kahit paano para makontrol po yung grabing heat index sa atin. So wala tayong magiging problema sa buong bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon area kasama ng Metro Manila. At mula din sa may bandang Camarines Norte, partly cloudy to sa mostly cloudy ang iiral at may mga ilang pagkulog at pagkilat ang iiral dyan lalo na mamayang hapon. Pero mataas pa lang ang humid at maalinsang ang panahon. Kabilang na ang Camarines Sur and the rest ng bandang Bicol region mula Iriga, Legazpi at Sorsogon na lalo na't nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din dyan anytime. So medyo okay lang din. Mahihina lang naman ang madalas na magiging pag-ulan dyan. Kung gagamitin natin yung sandwich infrared color, ay halos manipis lamang ang kaulapan dito sa buong Bicol region, kasama na ang Catanduanes. Sa aming Maropa naman, kung sisilipin natin, maaliwalas, fairly weather din tayo, mga ilang partly cloudy lang din, so expected ang mataas na heat index at maalinsang ang panahon maghapon, kasama na ang buong bahagi ng Mindoro, Southern Luzon, at northern part ng Visayas. Sa kanluran ng Visayas, partly cloudy rin tayo, pero patuloy tayo makakaranas na humid na panahon. Yan. Buong bahagi ng Panay Island, Negros region, magkaroon man kayo ng mga localized thunderstorms at partly to sa mostly cloudy, medyo magiging maganda rin yan para makontrol din ang tinding alinsangan. Ganon din sa bandang Cebu at Bohol na magiging partly cloudy to sa mostly cloudy rin at asahan din na mahihina at katamtamang pag-ulan. Dahil mula dyan ay may tumatawid po na surface trap dyan sa banding Southern Leyte na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din pataas na inanan ng Abuyong, La Paz hanggang Tacloban po yan. So, magkaroon man kayo ng mga pag-ulan, typically mga light to moderate, pero pagtawid dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar, hanggang Gian, moderate to heavy rain showers naman ang mararanasan ninyo na may mga localized thunderstorms ang iiral. So, ingat po sa mga pagkidlat, lalo na dyan sa may mga taga-Eastern Samar, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog pataas mula Oras hanggang Lawang, Northern Samar po yan. So, medyo mas gloomy po kayo dyan sa paligid na yan. Pero patuloy pa rin ang easterlies o yung alinsangan dyan sa eastern bahagi ng Visayas dahil sa tuloy-tuloy po na easterlies natin sa dagat Pasipiko po yan. Tuloy-tuloy pa rin yung ating magiging heat index niyan.
at alinsangan hanggang mahal na araw na po yan. So dahil po sa pest stop na ito ay magkakaroon muna ng mga pag-ulan sa may bandang Eastern Visayas, kasama na ang hilagang bahagi o hilangan silagang bahagi ng Mindanao, especially ng Surigao Region at Caraga area. Moderate and heavy rain showers ang mararanasan ninyo, kasama na ang isla ng Dinagat at Siargao Island. And the rest ng Caraga area, medyo makakaranas kayo ng mga ilang moderate rain showers. Lalo na dyan sa bandang Surigao City, pababa na yan ng bandang Cortez, Butuan ng Agusan del Norte, at San Miguel sa Surigao del Sur na po yan. And the rest ng Caraga area na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pong mga folks. So medyo magdala ng payong, pero medyo maganda at magiging presko kayo muna dyan para makontrol ang grabing init. The rest naman ng Davao Region mula sa Compostela Valley and the rest ng Davao Region, maulap at humid din ang panahon ninyo. So medyo maaraw kayo dyan. Pero yung forecast natin dyan at least mas mababa, hindi kagaya sa amin sa Luzon na umaabot sa danger level ang heat index dito. At least mga hindi naman aabot sa danger level yung magiging index ninyo dyan. Pero at least aabot mga naglalaro sa mga 38 degrees Celsius sa heat index ninyo dyan mula Davao City and the rest pababa ng Davao Occidental. Mauulap din at mga ilang maaraw at moderate level ang inyong weather systems dyan. Kasama na ang buong South Cotabato, Sultan Kudarat, pataas na yun ng North Cotabato and the rest ng Lanao del Sur hanggang dyan sa Cagayan de Oro. Magkaroon man kayo mamay hapon ng mga biglang isolated rain showers and localized thunderstorms, hindi naman tumatagal lang mahigit isang oras. Ganon din sa bandang Zamboanga Peninsula, medyo moderate din ang panahon ninyo. Mga partly cloudy lamang ang iral at mga isolated din na mga pag-ulan, lalo na sa dulong-dulo ng Zamboanga City hanggang Basilan at Hulu-Sulu. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, hindi rin tatagal lang mahigit isang oras. So dito lamang sa parte na ito ng area ng Eastern Visayas, yan yung binilugan natin na yan, dyan mas madalas makakaranas kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers ngayong araw po. So magdala na lamang ng payong at medyo ingat kung sakaling biglang magkaroon ng flash floods kung tuloy-tuloy na ang pag-ulan ng malalakas dyan sa inyong lugar sa Eastern Samar at Northeastern Mindanao. Pero sa labuong nalalabi naman sa magiging maaraw tayo, moderate and fairly weather at patuloy tayong makakaranas ng maalinsangang panahon lalo na sa buong bahagi ng Luzon area. Since wala naman tayong inaasahan na sama ng panahon o tropical wave, hindi na natin muna iuulat ang ating tropical cyclone assessment monitoring dahil expected puro maalinsangan lamang ang magiging panahon natin. So diretso agad tayo sa ulat lindol. Well, medyo merong noise na na-detect ang aking seismometer kagabi. Hanggang bago maghating gabi kagabi. Nagkaroon ng simplified noise. Ewan ko saan galing ito. Ito yung naganap na sunog. Ito po yung naganap na sunog kagabi. So, na-detect yung vibration. Malamang ito yung tubig na may marami kasing bumbero. So, nag-noise po kagabi sa amin kasi ingay ng mga bumbero. Malamang na-detect yung ingay, nagkaroon ng resonance sa aking seismometer. So nagkaroon ng ingay. Dito nalaman ninyo na nagsimula yung sunog kagabi mga bandang 8 o'clock, nagkaroon na ng sunog hanggang mga alas 10 po yan. Mga alas 10:30 kagabi. Yan. So dulot po yan ng sunog kaya nagkaroon ng noise yung aking seismometer kagabi. Pero generally wala naman tayo na-detect na mga ilang pagyanig, hindi kagaya masyado kahapon. Ngayon medyo tahimik lamang. Ito yung mga local noise lamang yan, bunsod ng mga sound systems ng ating mga nangangampanya. Maiingay yung mga sound systems. So medyo nagkakaroon ng mga noise dyan, pero wala naman tayo na-detect na aktibong mga pagyanig. Mula sa data feed ni PBOX, mula kanina madaling araw, mayroong isang magnitude 4.2 na na-detect, pero malayo naman ito sa kalupaan ng Davao Region. Sa sakop na ito ng Indonesian Peninsula, pero pasok pa rin sa Balot dyan sa southeast ng Balot Island, Sarangani ng Davao Occidental. Magnitude 4.3 po ito, pero sakop na ito ng bandang Sulawesi, Indonesia. So halos sakop na ito ng Indonesian Peninsula So hindi masyado concern. Halos nasa area na ng Sulawesi, Indonesia itong lindol na ito. Pero pasok pa rin daw sa range ni PBOX. Well, pasok pa rin, so counted pa rin yan na maituturuing. Pero safe naman at malayo naman yan sa kalupaan ng Davao Region.
After nyan, wala namang sumunod na magnitude 4 sa kanya at medyo kukonti pa lamang yung ating kasalukuyang mga paglindol. So, tingnan natin yung historical earthquake natin kung nakakailang total earthquakes na tayo ngayong araw since April 11 na po tayo. So, tingnan natin kung ilan na po yung ating total earthquakes. Nasa total of 303 total earthquakes pa lamang po tayo mga folks. Ayan. 294 dito is magnitude 2.0 pataas, 7 sa magnitude 4.0 at nanatiling 2 ang ating magnitude 5.0. So medyo alisto na lamang po mga folks dahil maging ang Luzon at Mindanao naka-record po tayo ng 2 magnitude 5.0. Pero kukonti pa rin yung ating total earthquakes at hindi pa umaabot sa 500. Since nakaka 11 days pa lamang tayo since April, so marami pa pong madadagdagan dyan. Medyo alisto na lamang kayo, lalo na dyan sa may bandang Southeastern Visayas at Eastern Mindanao, na kung saan more than 120 earthquakes na po yung cluster dyan. So medyo alisto po tayo mga folks ha, at sa ngayon wala tayong magiging komento pa dahil kukunti pa lamang. Pero at least naiulat natin na dadalawa pa lamang ating magnitude 5.0 since April 1, 2025. At narito naman ang ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, April 11, 2025. At hanggang dito na lang po ang ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, April 11, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalyeng gusto malaman na hindi natin naisama ang iyong maga sa ating report. Well, expected po yan mga folks. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ang ating real-time and dynamic events mula sa aking weather station mismo sa Caloocan, since puro stalis lang naman o alinsangan lamang ang asahan natin na mararamdaman ngayong araw. At visit lamang din sa ating webpage para sa bukod sa dynamic at din sa iba't ibang mga weather agencies sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.